Ito na po yung mga panarien na nakuha namin. I-process na po namin ito. So una po, balatan lang po natin. Ang puting-puti po nyo kapag nabalatan na. Parang singkamas. Parang singkamas. Pero hindi pa yung pwedeng kainin ng ganyan po ha. O ng hilaw. Pinaprocess pa po yan. Kasi tulad po ng nami o namo, may toxic po yan kapag kinain nyo po ng ganyan. So pinaprocess po ha. After po mabalatan, yan po ay yayadya rin. Pakita po namin sa inyo yung process po niyan ha. Ayan na po. Niyayadjad na po. Para po makuha na yung starch niya. Ayan po. Yung mga starch na kagad do. Ito na po yung mga nayadjad namin. So ngayon po, ready na po yung para salain. Sasalain na po natin. Mag-add po tayo ng tubig dito. Huwag kayong mag-alala sa tubig po ano. Matatanggal po yan. Yan po. Yan po yung magiging starch natin. Yan maputing yan. Maliit yung pigaan ko. Kung meron po kayo mas malaki-laking pigaan, mas maganda po sana ganun ang gamitin. Dapat po kasi pigang-piga. Ito na po lahat yung napiga ko po. So ngayon po, hahayaan ko lang po yan tumining or umilalim po yung mga starch niya. Yan po, may puti-puti pa po kasi siya eh. And then ito naman po yung pinagpigaan. Ito, pwede na po itong pang fertilizer sa mga halaman. So hayaan ko muna po ito ng mga up to 5 hours. Hindi ko na po tinapos yung 5 hours. 3 oras lang po nakalipas kasi napansin ko po na clear na po yung tubig. So tanggalin po natin yung tubig sa ibabaw. Dandahan lang po para po hindi po ma-disturb yung starch sa ilalim. Kung mapapansin nyo po, yan po yung starch niya o yung pong euro kung tawagin. Medyo makapal po yan oh. Yan po siya oh. Ito na po yung pinakagawgaw. Pero hindi pa po tapos yan. Dapat po kasi maging malinaw pa ang tubig. Gagawin po natin yung ganun na style up to 3 to 4 times po. So ngayon po ito po, tulawin ko lang po muna ulit. So talain ko po nitong filter bag or filter net. Puting-puti po ang kulay yan. And then ito po, hahayaan ko na po yan ngayong buong magdamag. Ito na po yung pinapatining ko na panarien. So kung mapapansin po ninyo, clear na po yung tubig. So okay na po yan. I-join na po natin yung tubig. So ngayon po ito, patutuyuin ko po ito. Ibibilad ko po sa araw. Hayaan ko po muna ito dito hanggang sa matuyo. Ito na po yung pinapatuyo ko na starch ng panarien. So hindi pa po siya masyadong tuyo pero pwede na po yan iluto. Babawas na po ako. 1.5 cup lang po muna ang kukunin ko. 1 kalahating cup po ito ng panarien starch. Lagyan ko lang po yan ng condensed milk. Kalahati lang po muna ilalagay ko. Anyway, kung mapasobra po yung condensed milk, dagdag lang po kayo ng starch. Kalahati lang po muna. Then mix po natin yan. Masahin po natin hanggang sa magip po siyang parang dough. Ito na po yung namasa ko. Nagtanggal na po ako ng gloves at napakahirap po kapag may gloves. So okay na po yung ganitong klase. Ginagawa ko po dyan. Huhulmahin ko lang po yan. Ganyan lang po. Pahabain ko po. Para maging parang sticks po. Kaya po siya, Potoseco sticks. Okay na po yung ganito. Pagkabilog, pahabain lang po. And then ito po, iluto ko lang po dito sa kawali. Ito po yung magiging oven natin. 20 to 30 minutes po. Siya nga po pala,
Medium fire lang po ha. Huwag nyo pong lalakasan yung apoy. After 30 minutes, ito na po yung naging resulta. So off tap po natin yung apoy. And then palamigin na po natin yan. You know, kinakain ni mama oh. Anong lasa ma? Nagtutunaw siya sa bibig, yung masarap ng parang melted by melt sa maigi. Yun. Hmm. Ito na po yung aming photoseco sticks. Siya po pala, gamit na lang po kayo ng wax paper or parchment paper sa pag-bake. Kasi yung iba po dumikit dun sa pinamin. Ito na po siya. So yun lang po. Bye bye.